Magandang araw po ulit sa inyong lahat for our third reading of the day today. Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa third reading of the day. But for the meantime, sana po ay napanood nyo na yung kagabi, no, na second and third reading. Very powerful din po yung ating second and third reading kagabi bago po yung ngayon, na first reading and second reading, bago po kayo tumalon dito sa ating third reading of the day today. Yan, maraming salamat po sa inyo, and gusto ko pong gamitin finally ito pong card na to, no, solo lang po siya ngayong oras na to, no, para po tingnan natin kung ano po natin, no. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo. Isang taon na po ang Lady Elena na active ang ating channel. Yung unang-una ko pong upload was 2 years ago, pero hindi ko po kasi siya kinareer, no? Talagang hindi ko po siya talaga, parang katuwaan lang po na naglabas ako at nagtrending siya, no? Ngayon po ay talagang isang taon pa lang po akong active, at sana po ay samahan niyo po ulit ako sa susunod na taon. Wala po tayong iwanan, ha? Wala po tayong iwanan, ha? At talagang makikita po natin ngayon ang ating samahan ay palalim po ng palalim. Yan, maraming pong salamat sa inyong lahat. Yan, gusto ko pong gamitin ito, no? Random lang po, no, random. Okay. Mamaya po, tatry ko pong mag-live, ha? I will try my very best mag-live. Or baka po bago nyo po na panood to, baka nakapag-live na ako. Titingnan ko po kung kaya kong mag-live, no? So, this is third reading, so baka nakapag-live na ako mamaya. This is a pre-recorded video for later, no? Nagbabasa na po ako kasi ako po ay magiging busy later, so I'm sure, no, na marami po ang mag-aantay sa inyo, kaya ako po ay, ayan, gusto ko pong balasang-balasa kasi dahil ito po ang gagamitin natin ngayon for random, no? Okay. Naku, lahat po ng gawin niya ngayon ay wala po siya, kahit ano pong gawin niya ngayon ay wala po siyang gana at wala rin pong resulta ang kanyang mga ginagawa sa ngayon, ano? Sa nakikita ko po ay medyo may katamaran po siya ngayon, parang wala po itong gana ngayon gagawa ng mga bagay, kasi pakiramdam niya po kahit po anong mangyari o kahit po ano ang lumabas sa kanya, no, na ideas or kahit ano lumabas sa kanya na gusto niyang gawin, wala po siyang magawa. Tinatamad po talaga ang taong ito. Actually, nahihirapan po siyang magdesisyon kung ano daw po ba talaga ang gusto niya sa buhay niya. Talagang yung second reading kanina katuktong to, no? Na parang hindi niya po alam kung ano yung gagawin niya, no? Kahit naiisip ka niya, kahit ikaw yung laman ng isip niya, no? Hindi po talaga siya makagawa ng desisyon dahil wala po siyang mukhang maiharap sa'yo, no? Talagang nasa isip ka po niya, no? Pero parang dinidedma po niya kasi parang wala po siyang maisip, no? Hindi niya po alam kung ano po yung kanyang gagawin. Sa totoo lang po, ang taong ito ay parang, ayan, no, kakaisip sa'yo, parang nagkaka-mental disease na po itong taong to. Pero deserve niya po yan, dahil nung mga una pong beses na talagang sinaktan ka nito or yung nasasaktan ka talaga po, parang ikaw naman po yung mababaliw, no? Kaya ito pong taong to, sa totoo lang, ay
nakakaramdam ng matinding dagok sa kanyang buhay ngayon sa kakaisip po niya sa ngayon. Hindi rin po siya makapag-commit 100% kahit sa kaninong tao ngayon. Kung meron man po itong someone, kawawa lang po, no? Kasi hindi niya po ito makokomitan ng talagang sobrang ayos at sobrang hirap po nito talaga sa ngayon. So nakikita ko rin po dito, marami pong nag-impluwensyang tao dito. Marami pong nag-impluwensyang tao dito na maling-mali po nang ito ay kanyang pinakinggan. Sa dami po ng mga taong nag-impluwensya sa kanya, siya po ay nadala at siya po ay nagsisi. Pinagsisihan niya po na nakinig siya sa mga maling tao at pinili ang mga maling tao. Hindi po kakayanin ito pag naramdaman niya po o nakita niya po na meron na pong taong magpapasaya sa iyo. Hindi niya po yan iniisip sa totoo lang, dahil ang pakiramdam po ng taong to, kahit po anong gawin nyo ay masaya pa rin po kayo, magiging masaya pa rin po kayo, at kahit po kayo ay naghiwalay, kayo po ay magbabalikan daw, balang araw. Nakakainis lang po kasi ang parang sinasabi niya dito na nag-enjoy lang siya, hayaan mo muna siyang mag-enjoy dahil daw darating daw ba ang araw na babalikan kanya. Hindi ka po option, okay? Hindi ka po option na pagka hayaan mo lang daw siya sa ngayon, sa susunod daw sa iyo pa rin siya babalik. Huwag po kayong bibigay sa ganong klaseng sitwasyon kasi hindi niyo po deserve yan. Gusto niya pong kunin yung control, na anytime na gusto niyang bumalik, pwede, Masyado po itong lumaki ang ulo, dahil po sa pagmamahal na binigay nyo, masyado pong lumaki ang ulo ng taong ito. Sa totoo lang, Ang dami naman po niyang unresolved issues and emotional baggage. So nakikita ko po itong taong to ay panay emotional baggage, panay bigat po ng nararamdaman, panay bigat ng dibdib yung kanyang nararamdaman, at sa tingin ko po itong taong to ay mahihirapan makamove on sa susunod na mga panahon dahil ang dami niya pong ginawang desisyon based sa pagiging impulsive niya o mga desisyong hindi niya po pinag-isipan, Hindi niya po talaga pinag-isipan. Alam niyo po, kayo lahat ng nakikinig sa akin, halos pare-pareho kayo ng energy dahil araw-araw, ito po ang talagang mga nakikita ko, yung feelings niya at yung sobrang sakit na ginawa niya sa iyo. Sobra talaga yung pain na binigay niya sa iyo. Sobra yung heartaches, grief, suffering na talagang binigay niya sa iyo pagkatapos mo po siyang mahalin ng sobra-sobra, Hindi po tama yan, Ayan, there is this confusion. Confused po ang taong ito at sa totoo lang po ay hindi po ito matatahimik sa mga susunod pang panahon sa kanyang buhay. Satisfaction, talagang wala po siyang satisfaction sa buhay niya. Talaga po siyang ay dissatisfied and lack of inner joy. Sa totoo lang po ay meron po akong nakikita dito na talagang mahihirapan po ang taong ito sa mga susunod na panahon po sa kanilang buhay. Yan, There is this failure, Failure talaga. Para siyang sinasaksak ng tadhana. Parang binalik sa kanya ng tadhana lahat ng ginawa niya sa iyo, Kulang pa nga daw po yan, Marami pa pong darating sa kanya sa mga susunod na panahon na talagang maghihirap po siya talaga. Dahil nakita ko ang The Tower, The Tower is the most parang malas cards sa tarot cards. For me, ito po ay disaster, destruction, pagkabagsak, panay problema, 2025 po ay babalikan pa siya ng tadhana sa lahat ng pains na binigay niya sa iyo, whether ayaw mo o gusto mo, hindi mo siya wini-wish lang bad, pero lahat po yan ay mararanasan niya sa 2025. Oh my God. Leaving home, walking away, iniwanan ka nito ng walang pasabi, iniwanan ka nito ng pagbibintang, or iniwanan ka nito ng just like that, Parang nawala ng parang bula,
At talagang sa nakikita ko po ay hindi po yan matatahimik sa mga susunod pang panahon, no? Marami po siyang fear, sadness, and loneliness, no? Sa nakikita ko po, ang taong ito ay mapupuno po ng lungkot, no? Sa mga susunod pong, yan ang sinasabi ko, yung mga susunod pong mangyayari sa kanya, ay talaga naman po mararamdaman niya yung lungkot, yung takot, lungkot at sobrang pagkabalisa, no, sa mga susunod na araw, no, lalo na po ngayon, ayan, no, disconnected po siya, parang lagi po itong nakatingin sa malayo or lagi po itong nag-iisip, pero mayabang po ito, so hindi po nakikita ng tao na ganyan siya. Minsan may mga taong nakakapansin pero bigla niya pong i-discourage na hindi po, no, hindi totoo, ganyan. Gugustuhin niya pong hindi malaman, ano, ng mga tao. Ayaw niya pong ipaalam, no. Excess pride and punishment, no. Pinapunish na po siya ng mga tao, no, ng tadhana, anong tadhana, pero medyo mayabang pa rin po itong taong to, no. At sa nakikita ko ay hindi po ito magiging maayos for the next few weeks, few months, and talagang pag hindi po ito umamin sa iyo ng kasalanan niya, talagang ganyan po ang mangyayari sa kanya. There is hatred and maliciousness, no? Talagang sa nakikita ko po ay may mali siya itong taong to, hatred, at ginawang ka po nito ng mga kwento, ng malisyosong kwento na hindi mo naman po ginawa. As a matter of fact, siya po yung gumawa, pero binintang niya po sa'yo. Magkakaroon naman po siya ng resentment balang araw. Huwag ka mag-alala. There will be a resentment and desire to reconcile with you. Pero ang sasabihin ko po sa iyo, ha, kung hindi po worth it ang taong ito, huwag mo na pong pag-aksayahan ng panahon. No? You have to move on from this situation. Kung hindi niya po ipapakita sa iyo ang kanyang sinseridad at talagang humihingi siya ng kapatawaran, wag na wag mo pong ibababa ulit ang sarili mo sa kanya. There is this anger and argument, no? Siya pa ang galit, no? Pagkatapos ng lahat ng to ay siya pa po ang galit. Kaya wag ka pong malungkot, no? Things will get better sa mga susunod na panahon sa buhay mo. Yan. Success for you for 2025, no? Matututo ka po lalong maka-adjust ng buhay na wala itong person mo, at sa totoo lang po ay magiging mas maayos ka pa nga talaga kung mamahalin mo muna ang sarili mo bago ang lahat-lahat ng mangyayari sa inyo, no? At maraming opportunities na darating pa sa buhay mo. Okay? So that is your third and final reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo ulit, and kung naka-resonate po kayo, pwede po ba akong maglambing ng like from you na nanood, and comment down below. Kung di po kayo magko-comment, it's okay, but can you please give me a like for this video, no? And maraming pong salamat sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video, dyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yung private, yung aking pong official and legit FB account ay nasa pinakadulo ng video na ito. No, yun nga lang po, nilabas ko muna po bago yung sa akin yung fake account ng Lady Elena, para maging babala po sa inyong lahat na meron pong fake account ng Lady Elena na nanghihingi po ng dollars through payment is through PayPal, and may nilalabas po siyang link kung saan ay pag sinabi niyo po na parinig muna ng boses ko, ay sasabihin niya may link siyang ibibigay sa inyo, at pag binuksan niyo po yon ay kayo po ay mahahack, no, at makukuha po ang details ng buo nyong cellphone, no. Kaya mag-ingat po kayo sa scammer na Lady Elena na yan, no. Nilabas ko po dyan para makita niyo po kung ano, at
report din po yung messenger niya para hindi na po siya makapag-message sa mga tao, no? I-block na po yan at ng messenger, ng Facebook Messenger para hindi na po siya makapangloko ng tao. Okay? At sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Magsasama-sama po tayo ulit for 2025. At sabi ko nga po sa inyo, kulang po ang araw ko kapag hindi ko po kayo nakakausap at nabibigyan ng reading of the day. So I hope na hindi nyo din po ako iiwanan sa 2025. Magsasama-sama po tayo at kahit nasan po akong lupalop ng daigdig, ay ako po ay magbibigay ng reading of the day sa inyong lahat. Maraming salamat po. And may God bless you all. And sabi ko nga po sa inyo, no, na aking mga Lady Elena family, na just live one day at a time. Do 3 things that will make you happy for today. And since it's Christmas, you can do it kahit 5, 6 times, no, makapagpasaya sa buhay nyo ngayong araw na to. Prioritize yourself, be happy, be grateful, and love yourself. Self-love is still the best love of all, no? And you have to realize that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong mawawala bukas, no, for our first reading for the day tomorrow. But before po niyan, I hope na papanood nyo muna po yung second and third reading kagabi na in-upload ko. And then the first and second reading today, bago po kayo lumaktaw dito para po maintindihan nyo at makita nyo yung pagkasunod-sunod po ng ating videos. Okay? Maraming pong salamat. Merry Christmas to all of you, and I love you all from the bottom of my heart. God bless you. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.